breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon, October 14, 2025, alas 8:04 ng gabi dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay hindi ginawa ng mga apostol ang pagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So again mga kapatid, ang topic ngayon ay hindi ginawa ng mga apostol ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So affirmative natin dito mga kapatid, si Brother Zach Jacob ng Saksi ni Cristo, at negative naman si Pastor Cesar Baladad mga kapatid ng Church of the Firstborn. So ang ating setup ng debate, yung ating 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. Ang rule number 1 natin, yung ating 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds.
Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya, ay sa pagpipilian, meron siyang pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito at tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ayon sa tanong. Sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Kung ang tanong ay sino, naghahanap ito ng pangalan, at kung ang tanong naman ay saan mababasa, so we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talata. Ngunit ang sagot na wala ay tinatanggap pa din na valid answer. Rule number 5 mga kapatid, limit sa first stand. Sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at during first cross-examination, pag sinabi o nabanggit ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan o mga ganitong kahulugan, ay automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag o hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. Ang debater na makakatanggap ng dalawang warning mula sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, objection at clarification limit. Bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag, isang objection lang. At hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi ko pinapahintulutan na magbanggit ng panglalait physical mga kapatid, gaya ng anyo o hugis ng katawan. Hindi rin pinapahintulutan ang pagmumura na nalalaman natin, ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ang pagtatanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang doon ang personal na buhay. Maaaring pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya naka-respond o nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagsira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, moderator. Sumayon ako dyan sa ating pong role. Okay, thank you. Yun yung ating kumpirmasyon. Pero bago natin simulan ang ating debate, syempre, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience dyan. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi, Mr. Moderator. Magandang gabi, Pastor Cesar Baladad. Magandang gabi sa mga viewers, sa mga nakikinig, no? Kung wala sorry. Kung wala po kayong ginagawa, ay inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa paksa nito sapagkat napakahalaga po nito. Dahil sa paksa po nito ay mapapagtahi-tahi natin ang doktrina na may isang pangalan lamang na binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Kaya po mga kapatid, ito po ay konektado sa paksa na hindi ginawa ng mga apostol ang pagbabautismo sa tatlong pangalan.
Partikular, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun lamang at maraming salamat. Okay, at syempre yung ating negative naman ang tututol. Pakilala ka, Pastor. Okay, magandang gabi sa lahat, sa ating po mga masugid na taga-subaybay, dan po sa ating mga membro sa Mindoro, Mindanao, nanonood sila ngayon, no? Naka-live tayo ngayon para sa ating pong magandang debate, ano? Ang ating pong maasahan ngayon na ano po talaga ang aral na ating sundin o hindi sundin. Kaya ngayon ating malalaman ngayon kung ano po ang kanyang papahayag at tayo naman ay nasa panig po ng katotohanan, ano? Kung ano yung nasa Biblia, yun po ating panig dito. Kaya salamat po sa inyong pakikinig at inyong panonood, ang mga nag-comments dyan mamaya, paano po inyong pasya, kayo po ang magbahala. Kami po dito sa Kakob ay amin pong sikapin na kami po ay makapagbigay ng sa inyo ng magandang mga papahayag. No? Wala pong personalan dito, kundi pahayag lamang ayon sa katotohanan. Salamat po at maraming salamat po. God bless you sa inyo lahat. Okay na? Okay, so yan naman si Pastor Cesar, mga kapatid, ang ating negative. So umpisa na natin ang ating debate. At kung gusto nyo yung mga ganitong content, mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. Kung ganit gusto or trip nyo yung mga ganitong pag-uusap patungkol sa reliyon, please mga kapatid, pakikalat ang ating debate ngayon. Or you can tag your friends, mga kapatid, sa pamamagitan lamang ng pag-comment ng @everyone or @followers at @highlight. So yun lang mga kapatid, napakasimple lang. Type nyo lang sa ating comment box @followers and @highlights, dahil automatic na yan na magtatag yung mga friends ninyo sa inyong FB para mas madami pa tayong makapanood nitong napakagandang debate na ito. So again mga kapatid, umpisa na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na hindi ginawa ng mga apostol ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Brother Zach, ng Saksi ni Kristo, your time start now. Okay, magandang gabi po muli sa mga viewers. At ako ay unang-una nagpapasalamat sa aking Panginoon Hesus Kristo na muli po ay bibigyan ko po ng karangalan ng kanyang pangalan. At ang paksa po namin ngayong gabi ni Pastor Cesar Valadad bilang Church of the Firstborn at ako naman po si Zach Jacob bilang isang saksi ni Kristo. Ang paksa po namin ay hindi ginawa ng mga apostol ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sapagkat mga kapatid ko, kung ating pag-iisa-isahin ang mga talata ng Biblia, ay may isang pangalan lamang na ibinigay sa silong ng langit sa New Testament. Ulitin ko po. Isang pangalan lamang ang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Kung ito po ay isang pangalan lamang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas, ay dito po tayo magbabautismo. Ito po yung dito ko po kinukunik. Kaya kung ating babalikan ang kasaysayan ng mga apostol, ay hindi po nila ginawa ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bagkus sila po ay nangagbautismuhan sa isang pangalan lamang. At ang pangalan po na yan na tinutukoy ay pangalang Hesus Kristo. Okay? At ang akin pong gagamiting mga talata ay dadaanan ko po sa aking presentation. Kaya muli po, hiningi ko po ang inyong mga pandinig sa paksang ito. Unang argumento po, mga kapatid. Bagamat sinabi po ng Panginoong Hesukristo na inuutusan ng mga alagad na bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ay ginawa po ba ng mga alagad ni Kristo ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Hindi po, sapagkat kanilang nauunawaan yung sinasabi po ni Kristo na bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ay pamapatungkol sa isang pangalan. No? At mga kapatid, ang ginamit po rito ay singular. Hindi po sinabing mga pangalan. Ang sabi po diyan,
bautismuhan ninyo sila sa pangalan. Okay? Ang gagamitin po natin talata rito ay ito. Gawa 2:38. Ito po ang sabi. At sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Papansinin po natin, itong si Pablo, no? Ano ang kanyang pag-aanyaya? Magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po 'yon ang sinabi niya. Ang sinabi po niya, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ikalawang talata po mga kapatid, Gawa 8:12. Ganito po ang sabi, datapwat nang sila'y manampalataya kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, sila'y nangabautismuhan. Sila'y nangagbautismuhan, lalaki at babae. Ang pagbabautis po no, na bilang isang mananampalataya, no, katulad sa pananampalataya kung ikay nakikinig kay Felipe, ano ang sabi niya? Sila'y nangagbautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Yan po yung ikalawang haligi po natin na dapat salubungin po ni Pastor Baladad. Papalabasin po niya dapat na verbatim, sinasabi po ng mga alagad ay binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung may mababasa po siya doon, tinatanggap ko po na meron siyang alam na hindi ko nalaman. Pero batay po sa kasaysayan ng pagbabautismo ng mga alagad, ay isang pangalan lamang po ang ginagamit nila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, Gawa 8:16, gagamitin ko rin po ito bilang ikatlong haligi, sapagkat hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangagbautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. So dito muli po nababanggit natin isang pangalan lang. At ikaapat na haligi, Gawa 10:48, ang sabi po doon ay, at iniutos niyang sila'y mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Si Pedro pa rin ang nag-utos. Malinaw na isang pangalan lamang ang ginagamit. Okay? Gawa 19:5, ikalimang haligi, at nang kanilang marinig ito, anong ginawa nila? Sila'y nangagbautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Puro po pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi po nababanggit verbatim dito na itinuro nila na sila ay mga bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Roma 6:3, ano po ba ang ginagamit doon? O hindi ba ganyan ninyong nalalaman na tayong lahat nangagbautismuhan kay Kristo Jesus ay nangagbautismuhan sa kanyang kamatayan. Dito, maging sa kamatayan, no? Pag ginamit po yung pangalang Jesucristo, nababautismuhan ka eh. Hindi lamang sa paglulubog ng tubig, no? Kung ikaw ay sumasampalataya, no? Ang sabi dito, hindi ba ganin nyo nalalaman na tayong lahat nangabautismo kay Kristo Jesus? Sa paanong paraan daw? Sa kamatayan. So, maging sa kamatayan ni Kristo, no, ay nababautismuhan ka sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Okay, Galatia 7, ikapitong haligi, Galatia 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo nangabautismo ang kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Hindi lamang po typical na pagbabautismo ang makukuha mo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, kundi ibinibihis din si Kristo. Ito kaya po matibay po ang aking argumento na sa pagbabautismo po sa isang pangalan lamang at hindi po ginawa ng mga alagad ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama. Yung prosesong ganun po ang tinutukoy ko. Yung proseso ng pagbabautismo. Hindi po ginawa ng mga apostol na sinabi nila, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala pong ginawang ganon na proseso ang mga alagad, no? Ngayon po mga kapatid,
ano ang dapat nating mapansin? Dito po ay pinatutunayan natin sa gabing ito na ang bawat pagbabautismo po na ginagawa ng mga alagad ay ginagawa ayon sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Okay? Ang Ama ay titulo ng Diyos. Ang Anak ay titulo ng pagpapakita ng Diyos sa laman. No, ang Anak. At ang Espiritu Santo ay presensya, no, ng Diyos. Pero ang sinasabi po natin dito, paano ba nagbabautismo? Sa titulo po ba? Hindi po. Kasi onoma po ay sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Titulo po yun. Hindi po sila nagbabautismo sa titulo. Nagbabautismo po sila sa pangalan. Sa isang pangalan. Hindi po sa titulo. Ngayon, kung may papalabas po ni Pastor Cesar Baladad na ang unawa niya ay gumawa talaga ng pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, yan po ay mga titulo. Hindi po yan talaga ang buod. Hindi po ganyan ang tamang unawa sa pagbabautismo. At yan po ay naipakalat sa sanlibutan to. Na akala nila, narinig nila, no? Ganun talaga, literal ang pagbabautismo. Hindi po. Ang hinihingi po dyan, one name. Hindi po hinihingi yung 3 titulo. Kaya mali po na nagkakaroon ng kamalian po kapag hindi po natin inuunawa yung bawat manuskrito. Ipinahayag po dyan na talagang may isang pangalan lamang na binigay sa silong ng langit at dito ka rin babautismuhan. Kaya katulad ng mga binasa ko, nagbautismuhan sila sa isang pangalan lamang. No, mga kapatid. Ngayon, Juan 14:26, gagamitin ko na rin po ito. Ngunit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan pa rin ha. Ano ang gagawin daw? Ang Espiritu Santo rin ay dumating sa pangalan ni Jesus. Lahat nagtatagpo po sa pangalan sa isang, lahat po ay nagtatagpo sa isang pangalan. Hindi po pumarito ang Espiritu Santo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pumarito po ang Espiritu Santo sa isang pangalan. Ano ang sabi ni Kristo? Sa aking pangalan. Okay, salamat. Ayan, pasensya, walang warning. Medyo nag-enjoy ako doon. At dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. At dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Bishop Pastor Cesar Baladad. Your time start now. Okay. Unang tanong, ganito. Ginamit mo ang gawa 2:8 kay Pedro na sabi mo, bautismo sa pangalan ni Jesus. Tanong, sino ang unang apostol na nagbautismo? Sino ang unang apostol na nagbautismo? Okay po. Si Pedro po. Pedro. Bukod po kay Juan, si Juan po kasi ay hindi po yan ay tuturing na isa sa 12 apostol, si Juan the Baptist. Kasi si Juan the Baptist po, yan po ay sinugo sa harapan ng Panginoon. Next question. Okay, tanong. Sabi mo si Juan ay hindi kasama sa apostol. Sino ang nag-utos kay Juan na bautismo si Jesus? Okay. Ang nag-uutos po doon ay ang Panginoon. Ang Panginoon Jesucristo. Kaya nga po nung lumalapit sa kanyang Panginoon Jesucristo, ay sinansala po siya ni Juan. Sabi niya, ako ay naparito para ako ang bautismuhan mo, sabi niya. Pero inawat siya ng Panginoon, sabi niya, gawin mo sapagkat ito ang nararapat sa atin. Kaya kung sa tanong mo sino ang nag-utos na magbautismo kay Juan, ang Panginoon Jesucristo. Okay. Di question. Kung ang nag-utos ang Panginoong Jesus, kaninong tinig yung narinig galing sa langit? Kaninong tinig? Kay Jesus o sa Ama? Mr. Moderator, objection kasi wala pa akong presentation na patungkol sa isang talata yun na ano. Okay, so automatic next question yan. Wala pa daw siyang present na ganyan. Okay lang. Okay, ito ang ibang question. Okay.
sinabi mo nito na si Pedro ay nagbautismo. May talata ba sa Biblia na mababasa na si Pedro may binautismuhan? Mayroon o wala? Ay, sorry, nakamute. Ayan. Meron po, meron. Meron. Okay, paliwanag. Oh. Basa. Okay, basa po. Gawa 2:38 hanggang 41. At sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, maging sino man ang tawag ng Panginoon nating Diyos. At sa marami pang ibang salita ay nagpatuto siya at ipinamanik sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa lahing saliwa. Yun. Sinabi mo na si Pedro nagbautismo sa Acts 38. Tanong, saan ba binautismuhan si Jesus? Saan siya binautismuhan? Nung siya ay binautismuhan ni Juan. Saan siya ang lugar? Binautismuhan si Jesus. Okay, saan nagbautismo si Juan? Hmm. Yun po ba yung tanong? Sa Ilog Jordan po. Okay. Yun din ba ang ginawa ni Pedro? Gayon din kay Juan? Yun din yung kanyang bautismo sa tubig? Yes or no? Doon din ba? Oo. Sa Jordan? Yun po ba yung tanong? Pakilinaw po yung tanong. Paulit na lang, paulit. Ulit yung tanong. Yung bautismo ni Juan sa tubig kay Jesus, yun din bang ginamit ni Pedro sa kanyang pabautismo doon sa tubig? Yes or no? Ayun din ba? Sa tubig din po Opo. Sa tubig din po nagbautismo ang mga alagad. Okay. Ginamit mo ang 2:38. Yun ba 2:38 mayroon ng binautismo o utos pa lang ni Pedro? Okay po. Opo. So, yun po ay utos ni Pedro na sila'y magpabautismo. At sa ibang talata po, talagang nagbautismo din po si Pedro na ang ano nga doon po ay 3,000 nakatao ang nabautismuhan doon. At siya ang namuno doon. Okay. Si Apostol Pablo, siya ba ay apostol din si Pablo? Bautismo din ni wala? Si Pablo po ay nagbautismo rin. Pero nung siya po ay nagbautismo, nalaman niya na siya ay hindi naparito para bumautismo. Kaya nagpapasalamat siya na yung ilan doon daw ay hindi nabautismuhan niya dahil siya ay naparito sa ebanghelyo at hindi para bumautismo. Okay, next question. Yung bautismo ba ni Pedro at bautismo ni Juan parehas? Opo, parehas po yan in the name of our Lord Jesus Christ. Okay. Noong nagbautismo ba si Pedro, mayroon bang nakita na gaya kay Juan na ano nung tinig, yung espiritu na anong kalapati? Mayroon din ba kay Pedro na ganoon na nakita pagbautismo niya sa mga tao? Mayroon wala? Objection, Mr. Moderator, once again, hindi ko pa ginagamit yung talata na yung nabuksan ang langit at bumababa yung tinig. So again, hindi pa daw niya nagamit. Automatic next question yan. Okay. Yung bautismo ni Jesus ba, hindi ba yun ang bautismo na utos ng Ama? Okay. Sinabi po ng Panginoon, yun po ay utos ng Ama. Utos yung verbatim na sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Pero meron pong interpretation doon kaya nga sabi po ng Panginoon Jesucristo, may mga sinasabi ako na hindi nyo lubos na maunawaan pero pag bumaba ng Espiritu Santo maunawaan nyo. Kaya nung bumaba na yung pagkaunawa nabigay ng Espiritu Santo, nagbautismuhan sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at hindi po sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Next question. Sino ang nagbabautismo sa Espiritu? Si Pedro o si Pedro ba nagbautismo sa Espiritu? Si Pedro ba daw? Objection, Mr. Moderator. Again, objection? Out of topic po yung tanong kasi dapat yung tanong po niya it's either doon sa mga nilatag ko or doon sa tema na
ang pagbabautismo Okay, sa okay. pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay, Patunayan okay. niya na doon siya magtanong. Okay, so ang objection dito yung out of topic at hindi nilatag. Counter objection, Pastor? Counter ako. Okay, proceed. Objection ako. Ang sabi dito, bautismo. Mm-mm. Ito yung sabi niya kanina, si Pedro daw nagbautismo. Kaya tinanong ko siya ngayon na yung bautismo ni Pedro ba? Yung ba yung mayroon din mga nakitang sign gaya na bautismo ni Juan? Related yan eh. Kasi nga, bautismo na si Okay. Juan at bautismo sabi na isa lang. Oh, Okay, ngayon, tinanong ko siya, ano bang bautismo ni Juan mayroong sign? May tinig, may kalapati. Yung mga Pedro, mayroon din, mayroon wala. Okay, Kaya so sabi niya kung mayroon magja-judge muna ako, Pastor, ganito. Ay, yung tanong naman ni Pastor, para sa akin, Brother Zach, ay pasok naman sa pinag-usapan, yung bautismo. However, yung out of topic mo na objection, negative yon. Pero dito sa hindi mo pa nilatag, in-next question ba natin or talagang sasagutin mo? Dahil, or doon ka lang sa hindi mo pa inilatag? Hindi ko pa kasi nilatag yan eh. Okay. Yung Okay, yung pagbabautismo ni Juan na may bumaba. Okay, so Okay. ayon sa ating rules again, next question automatic, hindi pa daw nilatag. Okay. Bautismo automatic. Time ratio. Okay. Oh. Yung bang bautismo ni Juan na nakita Time. Pablo. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative at dako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna kay M.A. Alfonso, very interesting topic. Sabi niya, shoutout din kay Pastor Jeff T. John Orieta ng PAM. Vincent Balehera Cueva, shoutout sa kanya. Nandyan din si Altea, sabi niya, di ba sa UPC ganito din ang aral? Shoutout din mga kapatid dun sa naka-Japanese. Sabi niya, sa tingin ko wala namang ganun as sa Bible na hindi nila ginawa. Shoutout naman kay Sirak Lupugan ng MCGI, saktisi daw ni Kristo. Ibig sabihin nakasama mo si Kristo. Napakasinungaling nitong tao na ito. Sinungaling itong affirmative na ito. So, shoutout mga kapatid kay Mark Ray Balane. Itong saksi ni Kristo, anong doktrina ba yan? Anti-Trinitarian ba yan? Parang INC tas PAM? Tsaka ba't paulit-ulit ang mga debatista dito? Wala bang ibang tatayo para sa sekta nila? Sa SDA pati PAM? Parehas lang na stand. Shoutout din mga kapatid kay Mark Ray Balante. Mga kulto movement talaga. Ba't kasi gawa ng sariling interpretasyon? So tuloy-tuloy tayo mga kapatid at dako tayo kay Pastor Cesar Baladad bilang negatibo. Your time start now, Pastor. Okay. Ganito po ang sabi ni Kristo, ano? Ito po yung tema. Ito po yung utos ni Kristo na sa Mateo 28, bautismo niyo siya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Santo Espiritu. At dito natin makikilala ngayon kung sino yung nakasunod sa kalooban ng Diyos. Sabi dito sa 1:17, sabi ni Kristo. Ayan. Sabi dito sa John 7:17. Okay. Ating basahin dito kung ano ang sabi ni Kristo. Ang sinong tao na ibig tumupad sa kalooban ng Diyos, makikilala ang turo. Kung ito nagmula sa tao o nagmula sa Diyos. Itong bautismo, utos to ng Diyos eh. Kaya nga yung binaptismo si Jesus, sabi ni Juan, ako dapat bautismohan. Sabi niya, hayaan mo mangyari ito para masunod natin ang kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya nung nabautismohan na, andun yung tinig na nasa langit ng Ama, tapos yung Espiritu na andyung kalapati, at ang anak naman si Kristo nasa tubig. Tatlo yun. Kaya Ama, Anak, Espiritu. Yun ang kanyang dinaunawaan na, ang sabi na, anak utos si Jesus na nag-utos, anak utos si Jesus. Hindi po, ang anak utos hindi si Jesus, kundi yung Ama. Kasi si Jesus nasa tubig eh. Ang tinig nasa langit. Ngayon, kung ang nag-utos si Jesus, tapos sabi ng utos siya nag-utos, hindi ganun. Hindi pwedeng ganun na, anak utos si Jesus, ang binutos mo si Jesus. Sabi ni Jesus, hayaan mo ito mangyari ngayon upang masunod natin ang kalooban ng Ama na nasa langit. Yung anak utos ng Ama. Kaya nung nabautismo si Jesus, yung tinig, ito ang minamahal kong anak, nalubos na lulang pakinggan niyo siya. Sabi gano'n. Kaya yung Ama ngayon, yun yung nag-utos yun sa bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Bakit po? Andun yung formula eh. Andun yung kabuuan ng kapangyarihan ng Diyos eh. Yung Ama, siya yung Creator, ang Espiritu, Comforter, si Jesus, Savior. Kaya yung tatlo na yan, kung sa kumpanya pa yan, sila yung bumubuo ng kaligtasan ng tao. Hindi pwedeng kukulangin yan. Kaya sabi niya, in Jesus name lang daw. Hindi. Kasi tinanong ko siya, yung mga kay Juan at kay Pedro, parehas lang daw. Oh. Kung parehas yung bautismo ni Juan at ni Pedro, bakit kay Pedro walang kalapati, wala yung tinig? Yun ang formula doon, yun ang logic. Ha? Bakit utos si Kristo? Ang sabi nito,
sabihin mo sa kanila, gawin ang lahat ng bagay na aking inutos sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay kasama ninyo lagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya inutos talaga ni Kristo sa alagad na bautismohan sila. Okay. Marcos 16:15-16. Humayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maligtas. Kaya yun yung formula. Kailangan talaga sumampalataya sa anak para sila ay maligtas. At saka yung ama naman ngayon, siya naman ngayon yung tao na nag-utos sa anak, doon sa galing sa langit. Sinugo ng ama yung anak. Kaya yun yung formula. Kaya bautismo sa ngalan ng ama, anak at ng Santo Espiritu. Ibig sabihin, kapangyarihan ng ama, kapangyarihan ng Espiritu, at kapangyarihan ng anak. Kaya yung formula dyan na sa ngalan ng ama, kapangyarihan yun. Halimbawa, sample, hinuli kita sa ngalan ng batas. Di ba? Sa ngalan ng batas. Ibig sabihin, yung pangalan din natin tutukoy dyan, kapangyarihan yun. Kapangyarihan ng ama, kapangyarihan ng Espiritu, kapangyarihan ng anak. Yan yung ibig sabihin dyan. Bakit? Ito, sabi ni Kristo, kung paano ang ama bumubuhay ng patay, ako bumubuhay din. Kaya meron siyang kapangyarihan. Ganon din ang Espiritu, meron din. Sabi ni Pedro, sabi nung Salmangkiro, bigyan kita ng pera, bigyan mo ko ng kapangyarihan na nagpapagaling. Kaya nakita kasi ng tao na si Pedro nagpagaling ng anong may sakit. Kala siguro ng tao, sa kanyang kapangyarihan Pedro, sabi Pedro, hindi ito nagmula sa akin kundi sa Espiritu. Kaya siya gumaling. Kapangyarihan ng Espiritu. Kaya yun, kapangyarihan ng ama, kapangyarihan ng anak, kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ama at Espiritu. Yan ang hindi yun naisip. Pag sabing, in Jesus' name, kasama na kagad yung kabuuan ng tatlo kasi kung ano na sila, corporation yun eh. Hindi pwedeng i-bypass yung isa yan eh. Ano sabi doon ng Panginoon sa John 17:11? Amang banal, ingatan mo sila sa kapangyarihan ng pangalan. Ang pangalan ibigay mo sa akin. Ibig sabihin, yung power na binigay kay Kristo, yun yung kabuuan na utos ng Ama, yung bautismo. Kaya yun ang kabuuan doon sabi ni Kristo. Bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santo Espiritu. Kasi yun ang kabuuan na atin po matanggap. Kaya, tinanong ko sa kanina kung mayroon bang Espiritu na nakita doon kay Pedro. Wala siya nasagot kasi hindi pa nilatag. Ako, kahit nilatag, kaya kong sagutin. Bakit po? Ang tunay talaga na aral talaga, nasusurat sa Biblia. Kaya nga, ikalawang Timoteo 3:16, ang kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo, pagsansala, kung maling aral sa sansalain, at pag-akay tungo sa matuwid pamumuhay. Yun yung Biblia. Kaya ang Biblia talaga, ito yung ating batayan. Kaya huwag mo sabihin na hindi nilatag. Nilatag kasi hindi, may sagot yan. Unang Pedro 3:15. Handa kayong magpaliwanag kung may magtanong tungkol sa kanilang pag-asa. Handa kayo lagi magtanong, sumagot kung may magtanong. Kaya ako, pag tanungin mo ko mamaya, kaya kong sagutin. Bakit po? Handa ko lagi. Kaya ang bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, yan ay utos ng Ama na dapat natin sundin. Bakit? Sabi ni Kristo, gawin nyo alagad ng bansa at inyong bautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Utos ni Kristo yun, kaya hindi pwedeng labagin yun. Ngayon, sabi na kanina, wala daw litra por litra na nakita na mayroon nagbautismo na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Sa kanya rin kanina, wala rin siya nakita wala nabasa na litra por litra si Pedro na bautismo Kaya Pedro, utos yun, sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan inyong kasalanan at magpabautismo kayo. Wala pang action yun, kasi utos pa lang yun. Di ba? Wala pa yun Kahiwan talaga, meron talaga action talaga na ang mga tao, binautismohan niya. Lucas 3:21. At sa araw na yun, ang lahat ng tao ay nabautismohan ni Juan, kasama na si Kristo. Ito mo na, kasama na si Jesus, lahat ng tao. Yun talaga, may action talaga na nakita na may kasaysayan na si Juan talaga nagbautismo. Ay si Pedro, ang kay Pedro talaga, ang kanyang bautismo, sabi doon, isa lang daw, sabi niya, isa lang daw. Hindi, iba kay Pedro. Kay Pedro kasi, sa Espiritu yun kaya sabi ni Juan, hindi ako karapat-dapat magbautismo sa Espiritu. Kung umunit yung kasunod ko, ang nagbautismo niya si Jesus, yun. Yun yung bautismo sa pangalan ni Jesus, yung Espiritu. Pero yung tubig, formula, yun yung kumpleto yun. Ama, Anak, Espiritu. Di ba? Kaya yan yung kabuuan ng ating tawag na kapangyarihan ng Ama. Kaya sabi ni Kristo, ibigay sa akin ang kapangyarihan. Ibigay ng Ama Kaya inutusan ko kayo, bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Kaya tatlo sila ngayon ang gumaganap sa kaligtasan ng tao. Hindi pwedeng iwala. Yan. Ngayon, ito ang ating formula. Kaya yung kabuuan ng tatlo na yan yung tinatawag na bumubuo ng kaligtasan. Ang Ama, Creator, Malakias 2:10. Wala ba tayo isang Ama na lumalang sa atin, namang nalalang. Ang Espiritu naman, Comforter, pinadala. 1:14-26, sinugo ng Ama ang Espiritu sa libutan para tagapagturo
Si Kristo naman si Bior. Tito, dos triti. No? Tagapagligtas si Kristo. Kaya tatlo yan sila. Bagay kanya-kanyang tungkulin. Kaya hindi ko pwedeng alisin yan. Kaya kung sabi mong bautismo ni Kristo lang, bautismo ni, sa ngalan ni Jesus, wala ka makita na mayroong actual na ginawa ni Pedro na nagbautismo siya sa tao, sa tubig, na ginamit na in Jesus' name. Wala kang mababasa ng ganyan. O, kung halaman mo ko ng dita po dito, mayroon ba apostol na nagbautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu? O, wala. Bakit? Ang titik, ang titik pumapatay, ang Espiritu bumubuhay. Ganon kami. Ganon aming pangaral. Hindi mo titik. Kasi kung litra po litra ka, mamamatay ka dyan. Bakit po? Hindi lahat ng nakasunod sa Biblia, litra po litra. Halimbawa, sabi, kung ang iyong mata ay nagkasala, dukutin mo. Kung liter yan, lahat tayo bulag. Bakit po? Ano yun? Parabol yun. Hindi lahat liter po litra. Kasi kung literal mo na, may nabasa ba na apostol nagbautis mo ng sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu? O wala nga kasi bakit? Yan kasi ay general yan. Pag bautis mo talaga ang tao, kasama yun sa ritual, kasama yan sa tinatawag na sakramento. Yun, sakramento. Ang sakramento kasi ng simbahan, bautismo at saka yung komunyon. Yung utos din sa Mateo 26 na bago huling hapunan. Yan yung yung dalawang tinatawag na sakramento ng simbahan. O, diba? Kaya yan po yung aking pagpapahayag na ang bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, ginagawa ng simbahan yan. Bakit po? Utos ni Kristo yan. Yan ang pinakaunang utos niya. Gawin niyo ito. Gawin alaga ang lahat ng bansa. Inyong bautismo siya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Hindi pwedeng baguhin yan. Bakit po? Yan yung formula eh. Yun yung kapahayagan eh. Galing sa Ama. Sabi ni Kristo, hayaan ito mangyari ngayon sa akin upang ating masunod ang buong katwiran ng Diyos. Ama, buong katwiran yun eh. Yun yung ibig sabihin dyan na talagang ituturo sa tao talaga na bautismo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Yun yung kapangyarihan ng gumagawa ng kaligtasan. Ngayon, kung kay Jesus Christ sa bautismo, wala ka nabasa dyan. Bakit po? Ito si Pablo, sa gawa 19:4, nung nakita niya yung mga tao na nabautismuhan kay Juan, sabi niya, natanggap ba ninyo ang Espiritu nung kayo binautismuhan ni Juan? Sabi ng mga tao, wala. Di naman nila may Espiritu eh. Di ba? Saan ba ka nabautismuhan? Kay Juan. Di ba? Kaya magkaiba sila. Mali ka lang eh. Hindi isa lang yan. Kasi bakit? Magkaiba sila ng tao na yung pagganap ng pagbautismo. Kay Juan, tubig. Ginamit doon sa formula. Kaya nakita natin doon, ang tubig, pag nilinis, hindi po sa dumi, kundi sa budhi. Yan. Budhi natin, linisin yung ating budhi, simbolo ang tubig. Unang Pedro 3:21. Ito ay kahawig. Na makapagdito sa inyo ang tubig, hindi panlilinis budhi para sa Diyos. Yan yun. Okay, kaya kay Pedro, Espiritu yun. Okay. Dako tayo mga kapatid sa pagtatanong. Brother Zach, 7 minutes. Your time start now. Okay. Pastor, una kong katanungan sa iyo. Ang bautismo ba na ginawa ng mga apostol ay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Yes or no? Yes, kasi yun ang utos si Kristo eh. Yes, yun ang utos eh. Gawin niyo yung alaga ko. Inyong bautismo sila sa ngalan ng Ama at Espiritu. Yun ang utos eh. Hindi pwedeng labagin eh. Okay. Kung yes ang sagot mo, bigyan mo ako ng talata, no, na nagbautismo ang mga apostol na sinabi, binabautismo ang kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bigyan mo ako ng talata na gano'n ang proseso. Ito yung sagot. Sabi ko sa iyo, wala sa letra po dito yan kasi nga yung formula na yan, nagawa yan doon sa kay Jesus, andun yung Ama, Anak at Espiritu. Yun yung formula yan. Objection, Mr. Moderator. Sabi ko, talata yung hinihingi ko, hindi paliwanag agad. Sabi ko, sa ang talata, kasi yes ang sagot niya na bumabautismo daw sa proseso ng pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Ngayon, since yes ang sagot niya, bigyan niya ako ng talata na nagpapatunay na ginawa talaga ng mga alagad na yun ang proseso sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Counter objection, meron ba? Pastor, talata daw yung hinahanap niya. Walang talata yan kasi nga, sabi ko nga, hindi sa titik yan. Okay. Hindi kasi sa titik yan, kundi ayon yung sa diwa ng Espiritu na pabautismo. Hindi yan sa titik na, gaya ko kung meron na nababasa na si Pedro, ganun, wala din. Okay, so ganito, hahatol ako, Bishop ha.
So, Brother Zach, tama na meron tayong rules no na kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. So, naghahanap ka ng talata. Ngunit, meron din tayong rules na ang sagot na wala. Sabi nga ni Bishop Cesar ay walang. So, proceed lang Bishop, 20 seconds. Sagot ulit. Okay. Kasi nga, ang ating ano ngayon, batayan ngayon, spiritual, hindi literal. Kasi, pag literal kasi, wala ka nababasa din dyan na kay Pedro, ginamit na in Jesus' name. Wala kayong marinig din eh. Ganyan yun. Kasi nga, ang ritual dyan, yung formula dyan na Ama at Espiritu, yung nangyayari kay Juan sa Ilog Jordan, na andun yung Ama, andun yung Espiritu, andun yung Kalapati, at andun yung anak sa tubig, si Jesus. Yan yung formula, tatlo. Mayroon na babasa. Ama at Espiritu. Next Okay, question. so salamat, inamin niya na wala daw mabasa, no? So, ito po yung sunod kong tanong. Saan mabasa na nagbautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo? Saan mabasa na lugar na ginawa nila ito, yung pagbabautismo ulit sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo? Saan lugar? Ang lugar yan, sa ilog. Sabi ni Pedro, may tubig na, sabi sa Yunoko. May tubig na, anong hatan na sila bautismuhan? Ano yun, may ilog yun eh. Yun, may lugar na tubig. Ayan. Di ba? Yung Yunoko, nagtubig ng karwahe. Sabi, may tubig na. Sabi, anong hadlang pang bautismuhan sila? Lumusong sila sa tubig, nagbautismo. Mayroon. Yun. Yun po, moderator, ang sagot ko. Mayroon. Okay. So, naitala ba sa Biblia na doon sa tubig na yun, na nagbautismo sila ay ginawa yung proseso ulit na binabautismo kita sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Meron o wala? Aminin mo na. Ito yung sagot. Wala sa manus, wala. Ang sagot ko dyan, 10 seconds. Ang sagot ko dyan, moderator. Okay. Ulitin ko ulit, no? Hindi natin maririnig dyan kasi nga, unang-una, yung panahon na yun, puro nakasurat lang ang ating nababasa. Hindi po natin nakikita kung ano yung ginanap talaga na pagbautismo. Kundi ang ating formula. Okay. Sunod na tanong. Totoo ba na ang ginawang pagbabautismo ng mga alagad ay sa pangalang Jesus? Yes or no? Yun ang nabanggit ni Pedro. Pabautismo sa pangalan ni Jesus. Objection, yes or no muna? Ang tanong ko, Objection. Mr. Moderator, totoo ba na ang ginawang pagbabautismo ng mga alagad ay sa pangalang Jesus? Yes or no? Yes muna bago paliwanag. Okay, so Okay. Pastor Cesar, pipili ka ba ng yes or no? Yes. Yes, proceed. Yes. Yes, kasi nga, pag sabi mong Kristo, kasama na yun ng Ama, Anak, Espiritu niyan, kasi nga, tatlo yan sila na bumubuo ng kaligtasan, ang Ama, ang Anak at Espiritu. Kaya pag Jesus name, kasama na rin yung utos yun na andun yung Espiritu, andun yung Ama, kasi nga ang Ama, siya yung nag-utos na bautismo ang tao. Pero wala na ritual na marinig muna, narinig sa ating Biblia nga ginamit, kasi nga wala tayo doon. Nabasa lang natin sa Biblia na nagbautismo sila. Yan ang sagot ko. Okay. Sunod na tanong. Aware ka ba na ang topic natin ay kung hindi ginawa ng mga apostol ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Aware ka ba? Yes or no? Yes, alam ko yan. Kaya nga tinitindigan ko na ginawa eh. Bakit mo? May mga nababasa sa Biblia na nagbautismo sila pero walang nabanggit lang doon. Kung binanggit, narinig natin kasi wala tayo doon na Ama, Anak, Espiritu. Pero meron silang ginawang bautismo. Ang iyong hinanap sa akin, yung narinig na binanggit. Wala tayong marinig. Walang marinig. Wala. Next question. Walang marinig. Okay, next question. Sabi mo kasi ang kabuuan, kanina, ito premise lang Sabi mo kasi kanina, ang kabuuan ng pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo pagbabautismo sa pangalan ng Jesus. Ito ay confirmation. Kung ito ang bumubuo sa tatlong pangalan, Ama, Anak, Espiritu Santo, yung pangalang Jesus, dapat ba na ang gagawing pagbabautismo, dapat bang gagawing pagbabautismo simula bukas ay sa pangalan ni Jesus? Yes or no? No. Wala ka rin nababasa sa Biblia na binanggit ni Pedro, nagbautismo siya sa tao in Jesus name. Wala ka nabasa dyan. Pag mayroon ka nabasa dyan, bukas bautismo ko in Jesus name din. Basahin mo rin ko mamaya sa Biblia in Jesus name, ginamit ni Pedro. In Jesus name. Sige. Next question. Wala kang mababasa dyan. Okay, sunod na tanong. Paano ka nagbabautismo, Pastor?
Ayan. O yan ang magandang tanong. Daw, Ito. daw. Unang-una, ang uso na Biblia, magsisi. Ayan. Ano na sa tubig, Kaya ganyan din yan eh. Pagsisisi yun eh. Ang kay Juan kasi, pagsisisi sa kasalanan. Kaya sabi doon ni Pablo, saan ka nabautismuhan? Kay Juan. Ang bautismo naman sa pagsisisi. Kaya ang tao, magsisi muna at pagpabautismo. Kaya ako, ganito. Binautismo ko sa ngalan ng Ama, ng Anak. Time. Ama, Anak, Espiritu at Time. In Jesus' 7 name. minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate at dako tayo sa ating rebuttal. Mauna dito si Brother Zach Jacob. Bro Zach, 10 minutes. Your time start now. Okay, so mga kapatid, no, ito po ay rebuttal na nakita naman natin na talagang umaayon na si Pastor Cesar na wala naman daw nabasa na verbatim or sinunod ng mga apostol na nagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nagpi-feedback? Teka. Hello? Ayan. So, inuulit ko, umamin naman po si Pastor Cesar na wala naman daw talagang mabasa na ginawa ng mga apostol na nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So pa-stop na clock. Sa'yo pala, Pastor. Hello. Ayan, nawala na. Okay. So, kapansin-pansin po mga viewers, no, na sa mga tanong ko sa cross-examination, wala naman daw pala talaga na nabasa na ginawa ng mga apostol na nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. No? So dito nakukuha natin yung argumento na naitindig natin, no? Na wala talagang ginawang pagbabautismo ang mga apostol kasi wala naman siya nabasa. Siya mismo na nagsabi, walang mabasa. Kung walang nabasa, edi hindi nga ginawa ng mga apostol yung pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, mga kapatid, itutuloy ko po yung argumento. No? Ang mga alagad ay sumunod sa espiritu, hindi sa letra. Kasi pag sinasabi mong may unawa ka sa letra lang, narinig mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, ang sinunod mo na pagbabautismo, sa letra. Kasi narinig mo No? Pero ang mga apostol, hindi nagkamali ng pagbabautismo. Naunawaan nila ang ibig sabihin ni Kristo na hindi ito tatlong hiwalay na pangalan. Ginamit din ni Pastor Cesar Baladadya na umaayon siya na yung tatlo ika, no, Ama, Anak, Espiritu Santo ay nakakorporate doon sa isang pangalan. Kaya natutuwa po ako kay Pastor Cesar Baladad na bagamat na mayroon siyang itayo sa kanyang isipan na ang pagbabautismo talaga ay sa proseso sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, ngunit lumalabas po no na ipahayag po sa kanya ng Ama na talagang pagbabautismo po ay hindi pagsunod sa letra kundi sa pagsunod ng espiritu, sa espiritu. Kaya naunawaan po ng mga alagad dito, anong ginawa ng mga alagad, yung mga ginamit nating talata kanina na kanilang naunawaan at sila'y nangagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Wala daw kasing nabasa, letra por letra naman yung gawa no? Gawa 2 kanina, 38 hanggang 41. Ngayon, ito naman babasahin ko, Colosas 3:17. Ano naman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya maging sa bautismo mga kapatid, sa pangalan ni Hesus nila ginagawa. Okay? Kaya dito, nagkakaroon po tayo ng kaunawaan, no, na hindi natin kailangang palitan ang ginagawang pagbabautismo ng mga apostol. Kung tayo po ay sumusunod o tayo ay nagiging tagasunod ng mga apostol kasi si Jesucristo ang tagasunod niya mga apostol at naunawaan naman ng mga apostol na ang pagbabautismo ay hindi pagsunod sa letra. Kasi letra po yun. Pag narinig mo, binabautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ang nasunod mo yung letra, titik. Ano ba ang sabi ng talata? Ang titik ay nakamamatay. Ang espiritu ay bumubuhay. Kaya ano sinunod ng mga apostol? Yung espiritu. Anong ginawa nila nung naunawaan nila? Nagbautismo sila sa pangalan ni Jesucristo. Hindi po sa titik.
Oo, ginamit din ni Pastor Baladad yan na ang titik ang letra nakamamatay. Pero ginagamit niya sa pagbabautismo. Ibig sabihin, yung pagbabautismo ni Pastor Cesar Baladad, nakamamatay po yan. Hindi po nakabubuhay. Sorry po, tayo po ay nasa debate. Kailangan po bibigyan natin ng diin na para maunawaan po ng mga viewers, na tayo po ay may isang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Kung isang pangalan po ibinigay na yon, ano po yung ibig sabihin na bautismuhin ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Sa isa pong pangalan. Sinasabi nga po ni Pastor Cesar Baladad, nakakorporate po yon sa isang pangalan. Kung nakakorporate po yon sa isang pangalan, bakit hindi po nasusunod ni Pastor Cesar Baladad ang isang pangalan na kung saan nakakorporate po yung Ama, Anak, Espiritu Santo? Malinaw po yan. Ngayon, ang tunay na pagbabautismo sa pangalan ni Jesus, yan po ang matuwid, sapagkat siya ang pangalan na binigay sa silong ng langit. Ngayon, gagamit tayo ng isa pang talata, Gawa 4:12. At kung ang mga alagad ay tumindig sa pangalan ni Jesus, ako rin, sa huling panahong ito, sabi ni Pablo, ay tatayo sa parehong pangalan na yon, hindi sa Anak at ng Espiritu Santo. Hindi sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Ano yung ginagawa niya? Kundi sa pangalan nino ni Jesucristo. Kasi nga nakakorporate po yung titulong Ama, Anak at Espiritu Santo sa isang pangalan. Okay? Kaya yan po yung ginagawang pagbabautismo. Kaya hindi po ginawa ng mga apostol yung pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo kasi yun po'y titik. Hindi po sila sumusunod sa titik. Okay? Kasi ang titik po ay nakamamatay. Mga kapatid, tapos mga kapatid pa, doon sa Juan 16:12, sabi po doon, marami pa akong sasabihin sa inyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, Juan 16:12-13, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit ngayon ay hindi ninyo kaya. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ano ang dapat nating ipaliwanag dito? Bakit sinabi ng Panginoon ito? Nang sabihin kasi ni Jesus ito ng Panginoon, itong Mateo 28:19, tungkol sa pagbabautismo ito. Hindi pa nila lubos na uunawaan. Kaya sinabi niya rito, marami pa akong sasabihin pero hindi pa ninyo kaya ngayon. Ang magtuturo ng tunay na kahulugan ay ang Espiritu Santo. Pagdating nun, pag bumaba na yon doon sa Pentecostes, Gawa 2 yun doon nila naintindihan yung pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo na tinutukoy doon na dapat mabautismuhan ay yun ay may isang pangalan at yun ay Jesus. Kaya nga ano ang sabi ni Jesus? Papapatutuhanan niya ako at wala siyang sasabihin sa ganang kanyang sarili kundi yaong aking sabihin. Okay? Lucas 24:45 hanggang 49. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang kanilang maunawaan ang mga kasulatan. At ako'y magsusugo ng pangako ng aking Ama sa inyo, datapot kayo magsitigil sa Jerusalem hanggang sa kayo'y mabihisan ng kapangyarihan mula sa itaas. Bakit ginagamit yung talata? Paliwanag. Hindi pa nila ganap na nauunawaan kahit kasama nila si Jesus, Kaya ano ang sinabi ni Jesus ng Panginoon? Hintayin ninyong kapangyarihan mula sa itaas. Ibig sabihin ng Espiritu Santo. At nang dumating ito sa Gawa 2, si Pedro mismo ang unang nagturo ng bautismo sa pangalan ni Kristo. Kaya malinaw, ang tunay na pagbubunyag sa pangalan ng pagbabautismo ay dumating sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At yan po ay naunawaan mismo ng mga alagad. Kaya ano ang ginagawa nilang pagbabautismo? Nagbabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, kung magkakaroon po tayo ng rebuttal extension, may time pa naman, si Jesus mismo nagsabi sa Mateo 28:19, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama. Okay? Salamat. Pagbautismo ninyo sila sa pangalan ng Anak, ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Pero ang tanong, naunawaan ba agad ng mga alagad nang sabihin ni Jesus yun? Hindi pa. Kasi ang sinabi mismo ng Panginoon, hindi pa ninyo nauunawaan ang aking mga sinasabi. Pero mauunawaan nila ang kanyang sinasabi pag bumaba na ang Espiritu Santo. Kaya nung bumaba po yung Espiritu Santo,
naunawaan po nila. Yung Pentecost, no? Naunawaan po nila na ang pagbabautismo pala ay may isang pangalan lamang, no? Kaya ginagamit na po nila sa pagbabautismo ay yung sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. May time pa, bro? Okay, kaya ayan po mga kapatid, no? Hindi po ginamit yung 3 titulo sa pagbabautismo. Ginamit nila yung pangalan na nako-corporate sa titulo. Kaya nagbabautismo sila in Jesus name. Hindi po doon sa 3 titulo. Kasi nga po, yun po ay titik, yun po ay letra. Dahil yung 3 titulo po na yon naka-corporate, tama si pastor kanina, no? Naka-corporate yon sa isang pangalan. Kaya kung naka-corporate sa isang pangalan, magbabautismo ka ba sa titik? Hindi. Okay, salamat. Dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Pastor Cesar, pa-unmute pastor. Nakamute ka pastor. Nakamute ka pastor. Pastor Cesar, nakamute ka, nakamute. Pa-unmute mo na. Okay, okay na. Hello, mic Yan. test. Ayan, Hello, proceed. Mike Test. Ay, pastor, Tanong. Ayan. Proceed, Bro Zach. Okay na? Pastor. Okay, proceed. Okay, isang tanong. Ilan bautismo ang sabi ni Pablo? Ilan bautismo ang ibautismo sa tao? Ilan bautismo sabi ni Pablo? Ilan? Ilang bautismo? Isa lang po, no? Sa Isa pangalan lang. ng Panginoon Jesucristo lang. Isa lang. Okay, isa lang. Kung isa lang ang bautismo, yung bautismo ni Juan at bautismo ni Pedro, parehas lang ba yun? Yes or no? Okay. Hindi po bautismo, yung bautismo po ni Juan, no? Hindi po 'yun yung proseso na ibinautismo sa mga alagad, kundi yung mismong proseso na naunawaan ng mga alagad doon sa Panginoon Jesucristo. Kaya nagbabautismo sila in Jesus name. Pero isang bautismo lang po 'yon. Ang tinatanong mo po kasi proseso eh. Hindi po Next question. quantip. Okay. Yung bang sagot mo, nakatalata o kuro-kuro mo lang yun? Yung sabi mo na, yung sagot na yun. Nasabi mo isang bautismo na Talata po. Batay po Ha? sa binasa Okay. natin mga talata kanina na ang sabi, at kanila itong napag-unawaan at sila'y nangagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nakatalata po eh, letra por letra. Next question. Okay. Kung isang bautismo lang ang kay Juan at kay Pedro, ano naman ang ginamit ni Juan nung siya nagbautismo? Kung bautismo ni Juan po, hindi po na letra por letra. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na letra por letra, ay iba na yung pagbabautismo ni Juan sa pagbabautismo na naunawaan ng mga apostol. Kung hindi po iba yan, malamang sa malamang, kahit hindi letra por letra, nagbautismo rin po si Juan sa pangalan ng Panginoon. Next question. Okay, next question. Yung utos ni Kristo na sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, yun ba hindi natin susundin? Kasi nga, sabi mo, walang nabasa. Yun ba yung ibig mong sabihin na utos ni Kristo, bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ibig sabihin, hindi nila sinunod yun kasi walang nabasa. Yes or no? No. Sinunod nga nila, pero nagkaroon po sila ng tamang kaunawaan. Kaya hindi nila sinunod yung proseso na pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Bakit? Ano ang ginamit nila? In Jesus name. Bakit? Naunawaan po nila na hindi letra ang proseso ng pagbabautismo, kundi sa Espiritu. Next question. Next question. Ginamit mo dito yung Gawa chapter 2, na sila ay napuspos ng Espiritu. Itong tanong, doon ba sa Gawa 2:1 hanggang 4, yun ba mga tao na ito, nabautismo na o wala pa? Sa Pentecostes, ito po yung sinasabi na bautismo naman ni Kristo sa Espiritu Santo at apoy, no? Ang gagawa po nito ang Panginoon. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, yung pagbabautismo na ginagawa ng mga apostol, hindi po nila ginawa ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Kaya out of topic ang pagtatanong mo, Pastor. Next question. Okay. Kung ganon, kung ang Panginoon palang gumawa nitong Pentecost na bautismo sa Espiritu, ano naman na yun ang sinasabi mo kanina na
kay Pedro, nagbautismo sa in Jesus name, ano naman ang makikita natin na resulta na nangyayari na mayroong, ano ba nakikita? May espiritu ba? O mayroong bang mga nakita na sign? Ano ba ang masasabi mo dun sa bautismo ni Pedro na in Jesus name? Anong mayroon? Ano nakita mo? Okay po. Ayon sa talata po, no? Yung Espiritu Santo at apoy, bautismo po ng Panginoon yun. Bumaba po yun sa Pentecost. Ngayon, ang pagbabautismo naman po ng mga alagad in Jesus name para tanggapin naman yung Espiritu Santo na ipinapangako. Yun po ang binibigay ng pagbabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Next question. Okay, next question. Ang sabi mo, ang pabautismo, kailangan bautismo para ang espiritu ay matanggap nila. Tanong, sabi mo kanina, ang bautismo ni Juan at ni Pedro ay isa lang. Yung bang bautismo ni Juan, natanggap na ng espiritu? Yes or no? Sa bautismo ni Juan, ang bumabaw po doon, Espiritu Santo, pero ang dinapuan po noon yung binautismuhan, si Kristo. Kaya nung bumaba daw yung Espiritu Santo do sa binautismuhan, sabi niya, ito nga ang tunay na bumabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kaya magkaibang bautismo po yan, yung proseso na yan. Next question. Oh, next question. Ang tanong ko, ganito ang tanong ko. Yung mga tao ba na binautismuhan ni Juan, kasi may mga tao na binautismuhan doon sa Lucas 3:11 at 3:21, lahat ng tao na binautismuhan ni Juan. Tanong, yung bang nabautismuhan ni Juan na tao, meron ba siya natanggap ng espiritu? Meron o wala? Wala po. Wala po. Kasi nga po, ang pagbabautismo po ni Juan ay sa repentance, no? At paghingi ng mabuting budi. Ngayon, ito namang pagbabautismo ng mga apostol, yung naunawaan nila ayon sa Espiritu na ang dapat nilang sundin ay ang pagbabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At hindi po nila ginawa yung pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo kasi yun po ay titik. Hindi po sila nagbabautismo sa titik kundi sa Espiritu. Next question. Next question. Ang sabi mo kanina sa 2:38 ng gawa, na magbabautismo para tanggapin ang espiritu. Bakit ngayon, sabi mo ngayon, kay Juan, hindi tinanggap ang espiritu? Ano ba talaga totoo talaga? Ang bautismo ba ay para ang espiritu matanggap ang espiritu o ano ba ang bautismo na tinanggap ng panahon ni Pedro? Ano bang kanilang tinanggap? Espiritu o hindi espiritu? Ulitin ko po, yung bautismo po ni Juan, yung binautismo ni Juan ng mga tao, hindi po yung binabaan ng Espiritu Santo, kundi po yun ay dapat magsisi sila. Yun po ang pagbabautismo ni Juan. Ngayon, yung pagbabautismo ng mga apostol, yun po ay ayon sa Espiritu na kanilang naunawaan. Kaya ang sinusunod din ng pagbabautismo, in Jesus name, hindi po nila ginawa yung pagbabautismo na titik na sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, I baptize you. Hindi po nila ginawa yun. Next question. Oh, next question. Okay, next question. Okay. Ang sabi mo kanina, itong bautismo ni Juan ay pagsisisi. Oh. Tanong, ang kay Pedro ba, ano bang sabi na bago mo bautismo ng tao? Ano bang bautismo ni Pedro? Hindi ba pagsisisi? Yes or no? Ang pagsisisi po ay, ito po ay utos. Pero yung makukuha mo yung sa pagbabautismo, hindi. Bago ka magpabautismo, kailangan utusan ka, magsisi ka at magpabautismo. Yun po yung ibig sabihin. Kaya mali po yung pagtatanong nyo. Next. Okay. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal ng negative naman. Pastor Cesar ng Church of the Firstborn. Your time start now. 10 minutes. Amen. Ginanahan ako Ito ano. Ang sabi na kanina, yung bautismo ni Juan daw at ni Pedro, isa lang. Kaya ano. Ngayon, ang tanong ko siya, ano bang proseso kay Juan? Sabi na, yun ay pagsisisi. Yung kay Pedro, ano? Oh, ibig sabihin doon, kung isa lang sila, ganun din, basa. Ganun din yan Pagsisisi din Sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo at tariklan ninyong kasalanan at pabautismo kayo. Pagsisisi din Kaya itong kay Juan naman, sabi na kanina, ang bautismo daw ay para ang espiritu matanggap ng tao. Bautismuhan, matanggap ang espiritu. Tinanong ko siya, yung mga kay Juan na nagbautismo si Juan sa tao, meron bang tinanggap ng espiritu? Wala daw. Oh. Hindi consistent ang kanyang paliwanag kasi nga, magkasalungat siya sa kanyang argument. Isa lang kasi yan Yung pagsisisi kay Juan at kay Pedro, isa lang yan kasi nga, ang tao talaga, magpabautismo, malinis ang budhi. Kaya sabi doon sa 1 Pedro 3:21, ang bautismo itong kahawig, ang tubig.
na naglilinis ng inyong budhi, hindi ng dumi. Oh, yun yung kahulugan doon ng tubig. Kaya, kay Pedro, tinanong ko siya kanina, kay Pedro ba, gaya kay Juan, na may tubig? Oh, wala kang mababasa. Bakit? Wala kang mababasa si Pedro, nagbautismo in Jesus name. Wala kang liter por liter dyan. Ha? Masabi mo sa akin na, peke yung Ama ang Espiritu, kalapastanganan yan. Bakit? Otos si Kristo yan eh. Lapastangan ka. Ang sabi doon sa ano, di ba, magkasala ka sa harap ng tao, huwag na sa Espiritu. Otos ng Diyos yun eh. Utos yun eh. Ano sabi nila sa Ama? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugran, pakinggan niyo siya. Ang order ng Diyos kay Jesus eh, pakinggan eh. Ano sabi ni Jesus? Bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Oh, hindi mo lang naunawang kasi yun ang order ng Diyos. Ano sabi ni Kristo? Kaya mo mangyari ito, o ba ating masunod ang kalooban ng Diyos, ng Ama. Yun yung ibig sabihin dyan. Kaya ngayon, tinanong ko siya kanina, kung ang bautismo ba ay pagtanggap ng Espiritu, oo daw. Tinanong ko siya, si Juan ba, nung nagbautismo, may natanggap? Wala. O, wala. Ibig sabihin, iba yung kay Juan na bautismo kasi ang kay Juan sa tubig. Ang kay Espiritu, si Jesus, sabi ni Juan, hindi ako dapat na magbautismo sa Espiritu, kundi ang kasunod ko. O, ang magbautismo sa Espiritu, si Kristo. Kaya, para matanggap ang Espiritu, kailangan ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi, ang sumpalataya at pabautismo ay maligtas. Kaya kailangan, sasampalataya ka sa ating panahon ngayon kay Kristo. Kaya ang bautismo ngayon, kumpleto na. Pagtanggapin mo si Kristo, sa sayo ang Ama, sa sayo ang Anak, sa sayo ang Espiritu. Basa, unang Timoteo 3:16. Ingatan ninyo yung katawan, nasa templo ng Diyos, at manan sa inyo ang Espiritu. Kaya ang Espiritu ngayon nasa atin. Kasi yun ang ating tanggap eh, nung tayo sumampalataya kay Kristo. Gawa 2:38. Yun. Tatanggapin mo yan kung ikaw ay unang-una manampalataya kay Kristo. Kasi pananampalataya yung kay Pedro eh. Pananampalataya yung kay Jesus eh. Kaya in Jesus name. Oh, di ba? Di mo lang nangunawaan yung formula doon eh. Kaya in Jesus name, kasi nga, ang ating kailangan dyan, sasampalataya tayo kay Kristo. Kaya in Jesus name, yun ang kaligtasan. Gawa 4:12. Oh, yun yung kaligtasan. Pero ang bautismo, hindi sabihin in Jesus name. Bakit po? Wala ka man nabasa sa Biblia na si Pedro nagbautismo in Jesus name. Wala. Ayan. O ating babalikan Kaya ngayon, panahon po ni Juan tayo. Si Juan ngayon nagbautismo sa mga tao. O sabi nito, Gawa 19. Nang masalubong ni Pablo ang mga tao, tinanong sila, natanggap mo rin yung Espiritu nung kayo nabautismohan? Wala. Sabi na, di naman ako mayroon eh. Saan kayo nabautismohan? Kay Juan. O, yun. Kaya, kay Juan, ibig sabihin, iba yung kay Juan, iba kay Pedro. Ngayon, sabi niya kanina, hindi na natanggap ang Espiritu kay Juan kasi di na nawaan. Hindi, mali. Kaya natanggap ang Espiritu kasi nung sumampalataya kay Kristo, ang nagbautismo ng Espiritu si Kristo. Pag ikaw na nampalataya, ikaw ay tataka ng Espiritu. Basa. Efeso 1:13. O, basa. Ito yung pagtatak ng Espiritu. Hindi yung sabi mo na kay Pedro na bautismo na tatanggapin. Wala. Si Kristo ang magbibigay niya yan. Efeso 1:13. Basa. Ayan. Kailangan talaga basahin mo para maunawaan ng tao. Ano yung sabi? Nung kayo din naman ay tumanggap sa Ebanghelyo, tinatakan kayo ng Espiritu bilang tatak sa inyo ng pagkahirang. Kaya yung tatak na ngayon, natanggap mo Ebanghelyo ni Kristo, tinanggap mo, sinampalatayan mo, ikaw ay tinatakan ng Espiritu. Yun yung tatak. Yun yung pagtatak ng ating pagkahirang. Yung tayo sumampalataya kay Kristo. Yun, in Jesus' name. Kasi nga, ang mabuto sa Espiritu, si Kristo. Kasi bawat tumatanggap ng Ebanghelyo ni Kristo, bibigyan ng Espiritu na gabay. Yan yung inutos doon sa Juan 4:26. Padadahan kayo ng Ama ng isang magtuturo sa inyo ang Espiritu. Tuturuan kayo ng lahat ng bagay na hindi kasinungalingan kundi katotohanan. Kaya ina akin tinanggap yung katotohanan, hindi kasinungalingan. Pero mo, sabi mo na peke yung Ama ng Espiritu, lapastangan ka bro. Alam mo, nako, delikado yan. Bakit ka mo? Wala ka nababasa ng kay Pedro na nagbautismo sa Jesus name eh. Wala eh. Kasi nga, iyo lang yung kurupuro sa wanis. Wanis ka eh. Biro mo, akalain mo naman, ang nag-utos kay Juan, ang nag-utos kay Juan, si Jesus. Paano si Jesus Jesus na binutos mo eh? Paano si Jesus mag-utos na kay Juan? Ang nag-utos kay Juan, yung Ama, sabi ni Kristo, sa mga Hudyo. Tinanong siya, anong karapatan mong gawin yan? Sabi ni Kristo, tanongin ko kayo, sino ang nagbautis mo? Sino nag-utos kay Juan na magbautis mo? Sabi ng mga Hudyo. Pag sabihin sa Diyos, ano tayo sa mga tao? Pag sabihin ano naman tao, si Propeta Juan, propeta yan. Kaya sabi na, hindi naman alam. Yun. Yun yung diyan, logic.
Kasi nga, tayo, wala tayo sa panahon na bautismo eh. Wala tayo sa kanilang panahon eh. Pero ang ating nababasa dito, yung kasaysayan na naganap. Oh. Pero sabi mo ng peke yung ama ng Espiritu, lapastanan ka. Utos si Kristo, peke. Hindi mo na naunawaan, kaya hindi mo nasunod. Oh. Ako, nasunod ko eh. Una, ang bautismo ng Juan, pagsisisi. Tubig yun eh. Kaya sabi ni Pablo, ang bautismo ng Juan sa pagsisisi. Kaya nga nasa tubig sila. Bakit may tubig? Kasi yung tubig, simbolo yun ng paglilinis sa ating budhi. Unang Pedro 3:21. Oh, baka di mo na unawaan ng bro. Kaya ngayon, kaya kulang ka pa sa study. Kaya kasi yung Biblia kasi, spiritual hindi titik. Oh, kung kuha na ba ng data po dito na may mga apostol na nagbanggit ama ay espiritu. Ikaw nga, wala rin nabasa na sinabi ni Pedro, in Jesus name eh. Utos niya yun. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Utos niya yun. Oh, alin lang nauna. Sabi ko sa kanya, yung espiritu ba nasa Acts chapter 2 verse 1 to 4 o yung bautismo ni Pedro? Nauna yung Pentecost kasi nga, ang nagbigay ng espiritu doon, yung Panginoon, nung nananampalataya siya sa pangalan ni Jesus. Kaya ang espiritu bumaba kasi nga, nananampalataya sila sa pangalan ni Jesus. Yung bautismo ni Pedro, utos yun na, pabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Kasi nga, pananampalataya kay Jesus ang kailangan doon. Hindi yung gay kay Juan na inutos yun ng Ama, ito ang minamahal kong anak, pakinggan siya. Kaya si Kristo ngayon ang may order, bautismo siya sa ngalan ng Ama, ng anak at ng espiritu. Tapos sabi mo, peke, lapas tangan ka bro. Delikado ka dyan. No? Blasphemy yan. Kaya hindi mo pwedeng peke yung utos ni Kristo. Kasi si Kristo, ating Panginoon, tapos mo yung peke yung utos. Para kang si Ustad Javier. Peke daw yung Biblia. Kasi nga, hindi niyo matanggap kasi ang aral niyo kasi Juanes. Pero mo, anak utos kay Juan, na bautis mo si Jesus. Samantala si Jesus na binutis mo ni Juan. Paano ganun mangyari? Anak utos ako bautis Juan. Mali, anak utos niyo Ama. Sabi ni Kristo, hayaan ito mangyari ngayon. Kalooban ng Ama na nasa langit. Yun yung utos dyan. Kaya maliwanag talaga na ang bautismo sa ngalan ng Ama, ng anak ng Espiritu, ginanap talaga nila yung bakit? Utos yun eh. Utos ng Ama yun eh. Kasi mayroong formula eh. May tinig, yung Ama na sa langit, may Espiritu na anyong kalapati, at ang anak naman na si Kristo, nasa tubig. Tatlo yun, Ama, anak, Espiritu. Yun yung andun nakita. Kaya buo yan eh. Hindi pwede. Ngayon, ito pa. Kapangyarihan ng Ama yun. Sa ngalan ng Ama, kapangyarihan ng Ama. Sa ngalan ng Anak, kapangyarihan ng Kristo. Sa ngalan ng Espiritu, kapangyarihan ng Espiritu. Kaya mayroon silang kapangyarihan na taglay-taglay. Yan yung maunawaan mo dyan. Kaya isa lang yung kanilang kapangyarihan eh. Anong sabi ni Pablo? Tayo ay binautismo sa isang Espiritu. Yun yung Espiritu ng Ama, Espiritu ng Kristo, Espiritu Santo. Nasa atin yan. Kaya mayroon siyang nabunga ng Espiritu. Galatia 5:22, pag-ibig, kinahunan, kabaitan, katagaan, kaamuhan. Kung andyan yung bunga kasi nga, nasa atin yung Ama, Anak, Espiritu. Nasa atin, kumpleto yun eh. Kung sa injection ng polio, mayroong 3 turok. Di ba? Ang bata, turokan. 1, 2, 3 para kumpleto yung turok. Para ang bata hindi na makumbulsyon o hindi malnuris o kaya ma-paralyze. Ganyan yun eh. 3 yun eh. Yan yung formula diyan na kailangan ang tao mayroon siyang Ama, mayroong Anak, may Espiritu. Kaya hindi pwedeng isa lang, si Kristo lang ang Ama di mo tanggapin. Anong sabi ni Kristo? Ang tumanggap sa Ama, tumanggap sa akin. Ang tumanggap sa akin, tumanggap sa nagsuko sa akin. Tanggapin mo yung Ama, tanggapin mo yung Anak, tanggapin mo yung Espiritu. Huwag mong i-bypass na Kristo lang. One is ka eh. Nadidiwaan kita eh. Pero mo, sukat ba akalain na peke yung bautismo ni utos ni Jesus? Peke. Bakit yung Ama nag-utos doon na ito ang minimahal kong anak, pakinggan siya. Pero mo orden ng Diyos na nasa langit, orden niya pakinggan si Kristo. Nung inutos si Kristo, bautismo sa Ama, Anak, Espiritu, ayaw mo sundin kasi peke. Brother, delikado ka dyan. Kaya ang mga wanis na yan, naligaw na eh. Bakit? Ang Ama siya yung anak. Pero mo, mayroon ba doktor ng ganyan? Mali. Iba yung anak, iba yung Ama. Kaya nga, naligaw-ligaw kayo eh. Anak utos ka ng bautismo kay Juan, Jesus. Ako ng utos. Ba't ganun? Samantala, ang kwento doon, sabi, hayaan mo mangyari ito Juan sa atin. Upang ating masunod ang kalooban ng Ama. Ang buong katuwiran ng Ama na nasa langit na nagsugo sa pagbautismo. Yun yung utos doon na ang sabi Kristo, Juan 14:28, ang Ama dakilat sa akin. Kaya ang gadhi talaga. Ang Ama. Okay na? Okay, so dako tayo sa ating pagtatanong. Bro Zach, proceed bro. 7 minutes, second cross. Okay, second cross. Pastor Cesar, ano ang pagkakaiba ng bautismo ni Juan sa bautismo ni Kristo?
Ang bautismo ni Juan, yun yung kay Kristo na bautismo. Kasi siya yung pattern eh. Gawin natin ito para ating masunod ang kalooban ng Ama, buong katuwiran. Yun yung pattern, yung kay Juan. Yun eh. Kasi si Pedro, hindi pa ng bautismo eh. Nauna si Juan eh. Oh, nauna eh. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, yung bautismo ni Juan, bautismo ni Kristo. Saan talata na mababasa na ang bautismo ni Juan ay siyang bautismo ni Kristo? Basa. Ano sabi ni Kristo? Magsisi kayo sa inyong kasalanan. Yan ang sigaw eh. Kaya ang bautismo ni Juan, pagsisisi, ang sigaw ni Kristo naman, magsisi kayo sa inyong kasalanan. Malapit na ang kaharian ng langit. Yan yung kanyang pangangaral doon sa Ebanghelyo ni Kristo, doon sa nangaral siya. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Pagsisisi yun eh. Si kay Juan din, pagsisisi din yun. Isa lang sila ng pakay. Pagsisisi sa tao, magsisi. Yun. Yun ang sagot. Okay, ito premise, no? Kung ang bautismo ni Juan ay siyang bautismo ni Kristo, so ibig mo sabihin, ang bautismo ni Juan ay pagbabautismo din sa Espiritu Santo at Apo, yes or no? No. No. Sabi ni Juan, hindi ako karapat magbautismo sa Espiritu, kundi itong kasunod ko. Yung si Kristo, magbautismo noon, yung Espiritu. Ang kanya, yung tubig, simbolo ng pagsisisi, paglilinis ng ating kasalanan. Kaya ang tubig, ginamit na simbolo, sabi doon sa 1 Pedro 3:15, 3:21, ang tubig siyang kahawig na makapagdikta sa atin, na siyang paglilinis ng ating budhi, hindi ng dumi. Kaya may tubig kasi nga, ang tubig, yun yung literal na ginagamit doon sa ritual, na may tubig para ang ating budhi lilinisin pamigitan ng tubig. 1:3. Maliban ang tao magparang tubig at espiritu, hindi sa paghaharian ng Diyos. Tubig at espiritu. Kaya dalawa, tubig at espiritu. Yun. Yun ang sagot. Okay, so inaamin mo na hindi bautismo ni Kristo yung bautismo ni Juan kasi ang pagbabautismo ni Kristo ay sa Espiritu Santo at Apoy. Aaminin mo ba ngayon na mali ang una mong sagot? Yes or no? No, mali ka. Ating baksa, bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Yung bautismo ni Kristo, pattern yun. Yun yung sundin natin na bautismo. Ibig sabihin, ang tao talaga, kailangan magbautismo. Pabautismo kasi nga, si Kristo, na bilang tao, binautismuhan. Lucas 3:21. At ang lahat ng tao na bautismo ni Juan, kasama na si Jesus. Kasama na kasi tao si Jesus ng time na yun eh. Tao eh. Yan. Yan yung di mo Okay, nawaan. sunod na tanong. Lilinawin ko ulit ha. Sabi mo, ang bautismo ni Juan, bautismo ni Kristo. Pero bakit nung tinanong kita, kung ang bautismo ni Juan ay bautismo ni Kristo, ibig sabihin ang bautismo din ni Juan ay sa Espiritu Santo at Apoy? Sabi mo, no. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Ano ang tama sa mga sagot mo? Ang bautismo ni Juan ay hindi bautismo ni Kristo o ang bautismo ni Juan ay bautismo ni Kristo? Ito na sagot ko. Yung bautismo ni Juan, yun yung utos ni Kristo na bautismo sa ngalan ng Ama, ng Espiritu. Bakit? Andun yung formula. May tinig, yung Ama, may Espiritu, yung kalapati, at may yung anak si Jesus. Kaya tatlo, yun ang bautismo na utos ni Kristo, yung bautismo ni Juan na pattern, na yung pasimula ng bautismo. Kasi andun yung Ama, andun yung anak, andun yung Espiritu. Kaya yun ang kabuuan dun. Bautismo ni Juan na utos ni Kristo, bautismo sa ngalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu. Kasi andun yung tatlo. Andun yung tatlo. Okay. So, si Juan ba inutusan ni Kristo na magbautismo sa Espiritu Santo? Yes or no? No, kasi nga, sabi nga ni Juan eh, hindi ako dapat na magbautismo ng Espiritu. Siya na kasunod ko. Ibig sabihin ang magbautismo ng Espiritu, si Kristo. Kasi nga, nung si Kristo na sa langit na, lahat ng sumupartayo sa kanya ay binautismo sa Espiritu. Kaya nga sa Pentecost, sa chapter 2, bumuhos ang Espiritu kasi nga lahat ng sumupartayo kay Kristo na pangangaral ni Pedro, sila na puspos kasi nga hindi bautismo yun na sabi mo in Jesus name, hindi. Usang bumaba yun kasi nga nung tumanggap sila kay Kristo na sumampalataya, bumaba yung Espiritu sa kanila, lumapag sa kanila ng lahat na nandun na nakakatibon sa Pentecost. Hindi yung bautismo na in Jesus name, hindi. Kasi ang bautismo na utos ni Pedro, 30 na eh. Malayo na. Okay, sunod na tanong. Ito premise to ha. Acts Gs, babasahin ko lang. Acts Gs 10:46 hanggang 48. Ito yung tanong ko. Acts 10:48.
Okay, Acts 10:48. Ito yung babasahin ko. At inutusan niya sila na magbautismo sa pangalan ni Jesucristo nang magkagayoy kanilang ipinamanik sa kanya na matirang mga ilang araw. Ano yung iniuutos ni Pedro? Magbautismo sa pangalan ni Jesucristo o magbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Okay. Ang utos ng Pedro doon, bautismo sa pangalan ng Kristo kasi nga, kailangan ang tao sasampalataya kay Kristo. Kaya ang kanyang dinadadang pangalan kay Kristo kasi ang tao talaga kailangan sasampalataya kay Kristo. Yun yung utos doon eh. Na ang tao talaga sasampalataya kay Kristo. Kaya ang bautismo doon, in Jesus, kay Kristo kasi nga, ang ating tanggapin si Kristo. Ano sabi ni Pablo? Meron akong binautismuhan pero hindi sa pangalan ko. Ibig sabihin, hindi natin pinibautismo sa pangalan ng kung sino man kasi nga ang ating tatanggapin si Kristo. Kaya kailangan talaga bautismo ka sa pangalan ni Kristo kasi nga ang tatanggapin mo ngayong ating time ngayon si Kristo. Pero ang pattern dyan, may ritual. Ano sa tubig? Oh. Wala kang kita na si Pedro na bautismo. Okay, sunod na tanong. Kung inaamin mo ngayon na ang gospel ni Pedro ay pagbabautismo sa pangalan ni Jesucristo, so inaamin mo ba ngayon na naitindig ko yung paksa na hindi ginawa ng mga apostol ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo kasi ito yung patunay, Acts 10:48. Inaamin mo na ba o magpapatuloy ka pa rin sa kasinungalingan? Yes or no? Mali ka, di mo nanawaan, mali ka. Mali. Ang bautismo ni Juan at ni Pedro parehas lang. Pinagsama. Bakit po? Kay Juan pagsisisi, kay Pedro pananampalataya. Kaya sabi doon sa kay Juan, magsisi kayo at bautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Pero ang kasama yung pagsisisi, yung bautismo ni Juan na ginawa doon sa tubig. Kailangan ang tao, magsisi at bautismo. Dalawa yan. Hindi ko isa lang. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at ako tayo sa final conclusion pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Walhang Tatalo. Sabi niya, amen daw. Shoutout kay The Bread of Our Soul. Dapat ang sinabi sa talata, ingatan sa aking pangalan. 1:17 verse 11. At wala na akong sa sandibutan at ang mga ito ay nasa sandibutan at ako'y pariyan sa iyo, amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa na gaya naman natin. Shoutout kay Althea, sabi niya, oneness po ba ang affirmative? Shoutout din kay yung sa naka-Japanese, may nabasa na in the name of Jesus, may nabasa din na in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngayon, need siguro i-reconcile ito. Shoutout din kay The Bread of Our Soul, ang walang mababasa na utos na ang bautismo na sa pangalan lang ni Jesucristo. At Big Boy, sabi niya, pinagbautismo daw yun sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Shoutout din mga kapatid kay M.A. Alfonso, very interesting topic. So tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa final conclusion. Pastor Cesar, bilang negatibo na hindi ginawa ng mga apostol ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Holy Spirit, your time start now. Okay. Yung bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu, yun yung sabi ng Kristo na ibigay na sa akin ang kapangyarihan. Lahat. Ibigay na sa akin ng Ama eh. Kaya inutusan na ng tao ngayon na gawin yung alagad ko anak ng bansa at inyo silang bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Bakit po? Anak ko sa kanya kasi ang Ama. Natural, ano naman iba pa ng Ama? Ako na lang masusunod, hindi na ng Ama. Oo, ha? Para ako, halimbawa ako, tatay ako, may anak ako. Anak, pumunta ka rin sa ating tindahan, ikaw mamahala. Huwag mo sabihin na ang aking anak na masusunod, hindi na ako. Yun yung kapangyarihan ng Ama na sabi ni Kristo, ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya ang bautismo ngayon na ginamit doon, tatlo sila. Sabi ni Kristo, humayo kayo at inyong bautismo sila, gawin alagad po ang lahat ng tao, bansa, lahat ng bansa. Inyong bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Kaya tatlo sila ngayon ang nagmamayari sa ating kaluluwa. Kaya nga, sabi doon ni Kristo Ama, walang mawawala sa ibigay mo sa akin. Kasi nga, ang iyo akin, ang akin iyo. Diba? Korporasyon. Yan hindi mo nintindihan, brother. Ngayon, ang Espiritu naman ngayon, yun yung pag-iisip. Sabi ni Pablo, may isang katawan, may isang panampalataya, at may isang bautismo. Ano yun? Sabi ni Pablo, binautismo tayo ngayon sa isang Espiritu. Kaya yung tatlo na yan, isang Espiritu yan eh. Ang Ama, Espiritu. Si Kristo, Espiritu. Yung sinugo Espiritu. Di ba Espiritu? Isa lang. Hindi mo nanunawaan. Ang iyo kasing tindig, ang Ama siya yung anak, mali. Huwag mo i-ano ng wanis. Na, parang ganito na, ang Ama siya rin yung anak. Kaya, mali yung, interpretasyon mo na,
ang nag-utos kay Juan si Jesus. Mali eh. Nabasa sa Biblia eh. At may tinig na nagsasabi, ito ang minamahal ko anak, na lubos kong kinalugan, pakinggan niyo siya. Kaya yung order, nasa Ama, kay Jesus ang order. Kasi si Jesus na yung inappoint, siya yung sinugo sa galing sa sanlibutan. Ngayon, pag aakyat ni Kristo, kapatid ng Espiritu, sabi ni Kristo, pag hindi ba aakyat, hindi bababa ang Espiritu, nasusugoy ng Ama. Oh, susugoy din yung Ama eh. Kaya ang Ama talaga ngayon, ang makapangyarihan sa lahat. Sabi ni Kristo, mas takila ang Ama kaysa akin. Oh, di ba? Mas takila ang langsugo kasi sinugo. Kaya huwag mo sabihin ang awanis. Ang Ama siyempre yung anak. Mali ka ron. Mali ang iyong konsepto dyan. Maligaw ang tao. Kawawa. Ha? Kaya ngayon, ang bautismo sa Juan at ni Pedro, magkasama yan. Kay Juan, pagsisisi. Kay Pedro naman, panampalataya. Kaya sabi doon sa Marcos 16, ang sumampalataya at mabautismohan ay maligtas. Yan yun. Kaya ang pangalan ni Pedro, pananampalataya sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Yun yung tatanggapin ng tao. Oh, kaya yung pananampalataya kay Kristo, yun yung tanggapin ng tao para pabautismo na siya, ang Espiritu ngayon, bababa sa kanya sa tao. Kasi nga, ang Espiritu, ang mabautismo sa Espiritu, si Kristo. Kaya kung sino mong tatanggap sa Kristo, tatanggapin din niya ang Espiritu. Pangako yun eh. Sa Joel 2:38, ibubuhos sa lahat ng laman ang Espiritu sa huling panahon. Kaya sa atin ngayon, ang lahat na kay Kristo na sumampalataya, magtataglay ng Espiritu at mananahan sa Kanya. Unang Timothy 3:16 hanggang 17. Hindi niyo ba alam kayo ang templo ng Diyos at nananahan sa inyo ng Espiritu? O, nasa ating Espiritu. O, di ba? Kaya maliwanag. Ang Ama, nasa langit, ang Anak nasa langit. Basa. Colossus 3:6. O, si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kung siya na rin mag-isa, wanis kayo. O bakit nakaupo sa kanan ng Diyos? O, mali ka pa rin, di ba? Nasa ang Espiritu nasa atin. O, unang Korinto 3:16. Ang Espiritu, sabi yun, ang kayo bang templo ng Diyos, ang Espiritu nananahan sa inyo. Nasa ating Espiritu ngayon. Yun yung ating pong tinanggap nung tayo sumampalataya sa ating Panginoon si Kristo. At may bunga yan, may bunga. Galatia 5:22. Ang bunga ng Espiritu, ano? Pag-ibig, kinahunan, katagaan, kabaitan. Kaya meron ako, mabait ako. Kahit awayin mo ako, di ko lalaban. Sabi bakit? Andito sa yung Espiritu ng Panginoon. Mapagpahinuhod. Ayan. At sabi mo sa akin na, pero piki, ano ni Kristo, utos, piki. Naku, brother, bawiin mo yan. Naku, kaya kasi mo ito nakikinig ngayon. Pero piki yung utos ni Kristo. Ang yung sumunod si Pedro. O, sino mo masusunod? Si Pedro, yung Panginoon. Naku, yun pa lang, sablay ka eh. O, alagad lang, suwayin mo yung utos ng Panginoon mo. Ano sabi ni Kristo? Gawin niyo ito hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tanong, tapos na ba? Hindi pa tapos. Kaya atin sundin yung bautismo sa Ama, Anak at Espiritu. Kaya yan yung sacrament ng church namin. Mayroon bautismo, mayroon din kaming komunyon. O, yung Last Supper na huling hapunan. Mayroon kami yan. At mayroon kaming sa patay, mga ganyan. Yan yung mga servisyo namin. Kaya ang tawag yan sacrament of the church. O, doktrina namin yan. Sa inyo kasi wala kayong aral na matibay eh. Kami kasi, kung anong aral ni Kristo, amin sinusunod yan. In Jesus' name, ibig sabihin, lahat ng utos ni Kristo ating sundin. Kasi sabi ng Ama, ito ang may mahal kong anak na lubos kong pinalugdan, pakinggan nyo siya. Kaya pag utos ni Kristo, sundin mo. Huwag mo sabihin piki. Brother ha? Ako, ang dami na nanonood dyan. Kaya makatagtag ka ng comments mamaya. Ang gusto mo, Pedro. Bakit? Para masunod ang iyong pagkawin. Masunod lang. Okay, so dyan nagtatapos ang ating final conclusion ng negative. Pamute mo na, Pastor Cesar. At ako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na hindi ginawa ng mga apostol ang pagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Brother Zach ng Saksi ni Kristo, your time start. Pamute, Pastor. Okay, pamute. Okay, sige. Thank you. Unang-una, wala po ako sinabing peke. Naglagay po siya ng salita sa bibig ko na hindi ko naman sinabi. Naka-record po ito. Wala po akong sinabing peke. No? Yan po ay pagpapahid ng maling salita sa aking bibig. Okay? Unang-una, hindi ako tutol na may pag-uutos si Kristo na magbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero may tamang unawa dito. Ito yung itinitindig ko. Kaya ang paksa po namin, hindi ginawa ng mga alagad yung pagbabautismo sa proseso ng pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po yung ginawang proseso. Proseso po yung tinatalakay natin dito.
At yung proseso po na yan ay hindi po sinunod ng mga alagad. Bakit? Kasi yan po'y titik. Hindi po sumusunod sa titik ang mga apostol. Sumusunod po sila sa espiritu, no? Kaya po maganda po yung mga puntuhan natin, no? At ito po yung aking pangwakas na pahayag. Maliwanag na tunay na bautismo ay sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po sa proseso ng titulo. Ang binabanggit po kasi niyang Ama, Anak, Espiritu Santo, mga titulo po yan. At yung bawat titulo po na yan nakakorporate in one name. What is the one name? Yung ibinigay po sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas, no? Ang pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, yan po ay nakakorporate sa isang pangalan, isang kapahayagan ng Diyos sa persona ni Jesucristo. Kaya nga po mga kapatid, Juan 14:9-11, binabanggit po doon sa pangalan mismo ni Jesucristo ang katuparan ng utos ni Kristo na ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo may katuparan. Anong katuparan? Pagbabautismo po sa kanyang pangalan, no? Kaya po mga ginigiliw na tagapakinig, ginamit ko yung Mateo 28:19. Ano sabi daw? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Yun po ay titulo. Okay? Pero ano yung prosesong pagbabautismo na aktual na ginawa ng mga apostol? Gawa 2:38. Mangagsisi kayo't mangagbautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan upang tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan po ang tinasabi. May katuparan. May pag-uutos. Iba po yun eh. May pinag-uutos pero paano mo maisakakatuparan ang pag-uutos na yan? Hindi po nahagilap ni Pastor Cesar Baladad, no? Sapagkat siya po'y tumitik. Hindi po siya suma-espiritu. Ang bawat nilalaman ng Biblia ay iwinawangis po sa espiritu. Hindi po dapat letra por letra palagi. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na may pagkaunawa ayon sa nasusulat, no? O Colosas 2:9, ano ang sinasabi ro? Sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng buong pagkadiyos. Saan? Sa katawan at sa pangalan. Okay? Kaya nga ano sinabi ni Kristo? Ako'y naparito sa pangalan ng aking Ama. Pangalan ng Ama. Naparito siya. Kaya ano ang ginawang pagbabautismo ng mga alagad? Nagbabautismo sa isang pangalan. Okay, Efeso 4:5-6, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Hindi po sinasabi po diyan. Okay. No, hindi po diyan sinasabi na tatlo. Isang Panginoon din tinutukoy. Isang Isang Panginoon. Isang pananampalataya, isang bautismo. So, yung bautismo dapat nakakibat sa isang pangalan. No? Isang Panginoon. At isang pananampalataya. Juan 14:9-11, ano yun doon? Ang sinasabi doon, diwa, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Sapat na po yun, no? Yung pagbabautismo po na sinasagawa ng mga apostol, hindi po talaga na sumunod sila sa titik. Hindi po. Ang tunay na alagad ni Kristo, hindi sumusunod sa titik. Sumusunod po yan sa espiritu. No? Kaya nga po mga kapatid, kapag nagbautismo sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, ano ang kanilang tinatanggap? Espiritu Santo. Kasi nung binautismo si Kristo ni Juan, bumaba yung Espiritu Santo kay Kristo. Kaya pinatutunayan dito na yung pagbabautismo ni Kristo hindi pareho ng pagbabautismo ni Juan. Pero anong sabi ni Cesar? Pareho. Pero nung kino-cross-examine ko na siya, hindi na daw. Kaya sinungaling po ang pastor na ito. Maraming salamat. So, dyan nagtatapos ang debate natin between Saksi ni Cristo at Church of the Firstborn. So, before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanonood at makakapanood pa nito. Unahin natin si Brother Zach. Bro, pasalamat lang bro. Okay, thank you. Maraming salamat. Ito po ay usaping pananampalataya, kaya hindi po natin maiiwasan na tayo po ay sa sukbo ng ating pananampalataya na paglalaban natin ang ating bawat pananampalataya. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon Jesucristo
na hindi nakita, hindi nalapitan ng sino man. Nagpapasalamat din ako sa kanyang pinahiran, no, sa aking panganay na kapatid at sa iyo Mr. Moderator, kay Pastor Cesar Baladad at sa mga viewers, maraming salamat. At alam kong magkakaroon pa kami ng iba't ibang paksa. Hindi lamang po ito ang una at huli na aming pagsasama. Baka magulat na lamang po kayo na si Pastor Cesar Baladad ay isa na sa mga binabautismo ni Zach bilang saksi ni Kristo. Maraming salamat. Okay, at Pastor Cesar, pasalamat din Pastor. Pa-unmute Pastor. Naka-mute ka Pastor, pa-unmute. Naka-mute ka Pastor. Pastor, pa-unmute Pastor. Hello, Pastor? Pastor, naka-mute ka, Pastor? Pa-unmute mo na, Pastor. Okay, ako po ay Proceed. nagpasalamat at bumapasa sa ating pong mga taga-subaybay, si Brother Wenceslao Francisca Caples, Brother Jere, na taga Batangas, mayroon si Reverend Carlos Sebastian, ang aking Reverend na mabuti at mabayad na ibigan ko. Okay. At ang aking kapatid sa Mindanao, si Emil Valdez Baladad, ay nanonood din ang aking mga kapatid sa Mindanao. Kaya salamat po, Brother Rasya. Thank you sa iyong kapaunlak. Salamat sa iyong panahon na bigay sa amin, Brother Sak. Pag ano ka lang sa akin ulit, anong gusto mong topic? Okay. Okay. Salamat po. Bye-bye. Okay na. Okay, so maraming salamat mga kapatid at Rasha TV gusto ding magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito sa aking platform. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Zach, ng saksi ni Kristo. Mga kakaibang topics yung mga gusto ni Zach. Medyo doon ano daw, yung mga basic, hindi yung mga basic. At dito din kay Pastor Cesar mga kapatid at kay sa Islam nakikipaglaban si Pastor Cesar. So mga kapatid, kung gusto yung sumali sa ganitong gawain, please mga kapatid, PM me or maghamon sa dalawang ito at pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. Mga kapatid, kasama na din doon yung ating mga kondisyon. At itong dalawang ito, hindi naman masyadong magkakaroon ng kondisyon. I think si Brother Zach, even naka-off cam or kung ano man yung pananampalataya nyo. At si Pastor Cesar din napaka-open, hindi masyadong nag-object nga. So, pwede kayong mag-usap mga kapatid kung meron kayong mga naiisip na topic sa dalawang ito. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV Debates, at yung aking Facebook, Rasha Vista mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. So, paki-follow na lang din ako mga kapatid. Medyo nahihirapan kayong mag-follow sa Facebook ko kasi totoo ko yung Facebook. Iyan lang yung isang Facebook ko na ginawa, personal Facebook na ginagamit ko ngayon. So, mga kapatid, kung gusto nyo ding magsuri sa dalawang ito, pwede kayong mag-visit sa kanilang profile. Nakatag naman yung pangalan nila. Nandyan si Zach. Meron siyang mga posting din, mga content sa kanyang profile. At syempre si Pastor Cesar Baladad mga kapatid, meron din na pwede nyong bisitahin yan. O kung gusto nyo magsuri sa Church of the Firstborn mga kapatid. So, maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Maraming salamat, Pastor Cesar. Darkness fades when you are near.